in-invite po namin si Dr. Antonio Dans, isang cardiologist, researcher, at si Dr. Inday Dans, researcher din at pediatrician, para magbigay ng linaw dito sa dengue vaccine at ano po, siguro as an overview, sila Dr. Dans nung 2016 pa, sinasabi na nila, kasama rin po nga ako doon, na medyo concerned tayo dito sa Dengvaxia or dengue vaccine. Sir, kamusta po? We're okay. Good morning, Willie. Yes. Good morning, everyone. So, ano po, sir, naging concern nyo nung 2016? Opo. Kasi ano kami nun kumakain ng almusal. Oo. And then? Nabasa namin sa periodiko yung 3.5 billion na naggagamitin doon sa pagbakuna ng 1 million children with Dengvaxia. Yes. Ang una naming inalala, bakit 3.5 Alam namin yung vaccination program ng gobyerno sa lahat ng sakit para sa lahat ng tao, 3 billion. Tapos merong bakuna na iisang bakuna for a small population, 3.5 billion. So, sabi namin, either napakaganda nito o may problema. So, doon nagsimula. Hinanap na namin yung mga articles, yung mga scientific paper tungkol doon. At doon namin nasimulang makita, may mga problema to baka hindi pa dapat paggastusan ng 3.5 billion. Yes, Dr. Inday. Yes po. Hello muna sa iba. Explain ko lang kung bakit namin ginawa yon. Kasi kami ni Tony, nagtuturo kami sa UP College of Medicine. Isa sa tinuturo namin yung tinatawag na evidence-based medicine. So isa sa mga topics doon is talagang ina-analyze namin yung mga datos galing sa mga studies. Kaya parang instinct namin na pag may nakita kaming ganon, kukunin namin at titingnan namin, aaralin namin. Kasi para malaman lang nila bakit kami napunta sa ganong paksa. Yes, Doktora and Sir. Bali, nung nakita nyo nung mga January, February 2016 na parang may side effect itong dengue vaccine sa mga bata, bakit po kayo nag-worry at bakit kayo sumulat sa Department of Health at that time? Ano po nakitang datos sa mga New England Journal at iba pa po? So, may nakita namin, siguro unang-una na doon sa study nila, pag less than 5 years old at sinundan mo for 3 years, lumalabas na mas maraming may severe dengue pag bata. Ngayon, dalawang interpretasyon nun. Was it because they're 5 years old, so wag natin bigay sa less than 5? Or is it because kukonti pa lang sa kanila ang nagkaroon ng dengue in the past? Ang pinagtatalunan kami, ang paniniwala namin, it's not age. Kasi kung age lang yan, di wag ibigay sa less than 5, okay na tayo. Ang paningin namin, it's the history of past dengue infection. So kung yun ang totoo, bawal yan kahit after 5 or after 9 or up to 45 years old. Bawal yan ibigay pag walang past dengue infection. So yun yung pinagtatalunan noon at ang tingin namin dun sa numbers sa study. It's not age. Yung ano yan, yung seronegativity, wag dapat ibigay regardless of age kung walang history of dengue infection. So, yes, Dr. Inday. Yes po. May isa kasi kaming nakita dun sa study. Ito hindi kailangan ng malalim na statistics Ang nakita namin, 11 dun sa nabakunahan nagkaroon ng severe dengue, isa lang dun sa control group sa hindi nabakunahan. So 11 versus 1 or kasi mas marami yung pasyente o subject dun sa ating nabakunahan, 11 versus 2. Aba, medyo nakakatakot yun kasi mas marami talaga ang nagkaka-severe dengue doon sa nabakunahan, doon sa study mismo. Yung sa study ng Sanofi nung umpisa, this is 2 to 14 years old. So, kung bibigay natin sa 9, parang dapat hinay muna tayo, wag natin ibigay muna ng pangmaramihan. Yun yung naging parang sinyales sa amin na
kailangan sabihan natin yung ating DOH at that time. Kaya sumulat kayo sa DOH. Pero yun na nga po, nagtataka din tayo bakit konti lang ba nag-agree sa inyo or sa atin, sir? Bakit parang marami hindi nag-agree ba? At bakit tinuloy pa rin ng Department of Health? At may narinig nga ako, wala naman daw kumokontra eh. Dapat siguro nag-rally, sir. Ganito yung naging problema sa pananaw ko. No? Bali, sir, March 2016 to, na may alam kayo na feeling nyo makakasama and pinipilit na i-roll out. Yes, sir. So, kasi, nung nag-meet kami sa Department of Health, pinagsabihan nga kami nung... Kailan to, sir? Kailan? Anong date? March 27, 2016. So, nakipag-meeting kami kay Secretary Garin at yung mga vaccine advisors. At sinabihan kami na ba't ba kayo nakikialam? Sinabihan kami nung isang expert. Kami naman yung expert sa bakuna. Ang gusto kong sabihin nun, o tumatakbo sa isip ko, ang bakuna or vaccine, specialty yan ng mga scientists na vaccinologists. Yung vaccine. Pero yung vaccination, iba yun. Programa yan eh. Dapat kasama dyan, hindi lang yung vaccinologist, kasama dyan ng epidemiologist, public health expert, economist, communication specialist, public health. So, vaccination ang pinag-uusapan, hindi vaccine. Naniwala sila doon sa vaccine specialists. Kaya siguro, hindi naman kami kapani-paniwala noon. Yes, sir. Lang na lumabas ng tama. Hindi, sir. Nililinaw ko lang. Marami tayong watchers. Salamat po. Si Dr. Antonio Dans, nung bata pa ako, hindi ko naman sabihin bata pa ako, sir. Naging teacher ko na yan. Oo, talagang kilala na siyang epidemiologist, nag-train sa Canada, talagang tinuturuan niya lahat ng resident doctors, evidence-based medicine. Kino-compute na niya. Noon pa yan, 20 years. Kaya para sabihin, di kayo kakilala o baka out of touch dun sa medical circle. Kasi alam ko, kayo yung nagbibigay din ng mga parang masteral degree, di ba? Sa epidemiology. At marami na kayo naging students, kasama na rin po ako. Kaya nagtataka lang ako doon. Ang tatanong ko sa inyo, sir, at that time, March 2016, gaano kayo ka-sure na yung 3-year side effect nitong dengue vaccine ay tutuloy sa 6 years at lalabas after 6 years, ayun na nga, bawal pala sa seronegative. How sure were you then? Kasi marami nagsasabi, hindi, may iba tayong expert. Yes po. Debatable. Well, how sure were you or ano? We were 99% sure na ito yung mangyayari. Kaya nung natuloy ang program, talagang nagdugo ang puso namin dahil nag-alala kami para sa mga bata. Tsaka, I think yung sigurado kami, enough for us to actually go everywhere and talk to everyone, including pinuntahan namin yung pediatric society, sinabihan din namin ang lahat halos ng mga specialty society na sinasabi nila na kinonsulta para mapakita namin yung nakita naming senyales na kailangang hindi muna ituloy yung programa. Pinuntahan din namin yung Department of Education kasi sila yung nag-i-implement, yung mga teachers, kawawa naman. Tapos naging very worried kasi kami nung nakita namin yung hinihingi nilang consent o yung pahintulot galing sa magulang kasi hindi ito kumpleto. Hindi nakasulat lahat yung nakita naming senyales. Dapat alam yun ng mga magulang. Yes, actually, matagal ko na rin sinabi sa mga followers ko, kahit sa inyo, sir, para sa akin. Kami ni Doc Lisa na kailangan mabigyan kayo ng Presidential Award dito sa ginawa nyo. Ay, hindi. Oo, kung hindi, ako na lang magbibigay, kami na lang. Doc Willie, Doc Lisa okay Award. Okay kasi malaking tulong sa bayan natin na andyan kayo, nagwa-warning. Kasi kung di na warningan, talagang tuloy-tuloy na yan. Ay, add ko lang, sir, di ba nakakalungkot na sa Brazil, in-approve nila ngayon, I think 15 years old up. Tapos sa Singapore, 12 years old up lang ang pwede mabakunahan. Pero tayo, paano yung 9-year-old, 10-year-old, 11-year-old natin na malamang mas mataas ang percent na seronegative sila.
'di ba? Nagbago Oo sila nga. ngayon ng So, age eh. Alam ko pinaglalaban niyo mas, yung age noon eh. Opo. mas ano siguro mas tiningnan nila ng mabuti yung data, no? Kaya Mm. ganun yung decision Tiningnan nila. nila yung data Pero alam mo, natin sa Pilipinas. 'Di ba? hindi. Dun sa trial pa lang, Kita tama na. na yung decision nila eh. Wala pa tayo eh. Mm. Ang ano ko, tingin ko dyan, um, well, yung babakunahan mo mas matanda, okay lang kasi safer yung vaccine. Mas malaki yung chance na nagkaroon na sila Nagkaroon ka na ng dengue. Oo, Oo. kasi Kaya lang, mas hindi mo naman kailangan yung bakuna. Kasi yung mga nagkakaroon ng severe dengue o namamatay sa dengue, Mm-mm. karamihan yan, mga bata, less than 9 years old. Mm-mm. Alam mo kung dengue lang ang pe-prevent natin, hindi naman kailangan gumastos ng ganyang kalaki. Ang gusto talaga nating prevent, hindi lang dengue, kung hindi severe. Yung severe dengue. Yan yung occurring in children less than 9. Ang binabakunahan natin, yung matatandang bata. So, paano yung health impact nun? Di ba? Nababawasan. Mas safe nga siya sa matanda, pero mas hindi rin nila kailangan. Hindi natin mabigay dun sa talagang nangangailangan ng bakuna. Makikita mo yan dahil dun sa study na ginawa sa Asia kasama yung Pilipinas, ang target age nila is 2 to 14 years old. Kaya marami dun sa study na bigyan less than 9, sinasabi nilang mas nakakatakot. So, alam nila yung target, yung population na mas younger. Tapos yun na nga, nakita more. Sir, ito yung pinakamahalagang question na hindi pa lumalabas to sa media natin, hindi pa nadidiscuss. Base do sa pag-aaral nyo, ilan ang estimated magkakaroon ng severe dengue? Ilan ang estimated posibleng magkaroon ng complication or mortality? Ayaw naman natin siyempre, pero gusto natin makita based on dun sa pinapakitang data po. Well, so doon sa ginawa naming analysis, pag less than 9 years old, five times more yung possibility na magkaroon ka ng dengue, severe dengue fever. Based on their data yon, no? Hindi pa siya statistically significant. Pero andun na talagang konti na lang magiging significant na siya. Tapos doon sa overall population, ibig sabihin, regardless of age, yung severe dengue was 7-fold. Five-fold increase pagka in the overall study group. So, ang laki. That's on the third year kasi pinakita nila na dun sa first 2 years, okay naman, bumababa ang severe dengue. Simula nung third year, parami na doon sa overall study group, no? Regardless of age. So, sabi namin, pataas na. Baka humabol pa tong severe dengue on the 4th, 5th, and 6th year. Yun na nga nangyari, humabol talaga. Yun na nga ang nangyari. So, pataas na dapat naghunos daily na tayo at nag-isip ng malalim bago ibigay. Sana kung talagang mukhang wala mang lang pattern, baka pwede. Hindi, pataas na Ang ina-argue nila, hindi pa yun statistically significant. Pataas na. Antayin, ano ba tayo, isusugal ba natin yung kalusugan ng ating mga anak dahil hindi tayo makaintay ng another 2 years. Yes. So, yun ang nangyari, yun ang masama. Yung actual numbers, Dr. Dance, yung kanina sinasabi nyo, yung kinompute ninyo. So, based on the recent data na bigay ng Sanofi. So, kung assume natin 1 million ang nabakunahan na bata, kasama, hindi lang yung sa DOH, pero kasama yung mga private, 1 million. Ang seronegative dyan, so inisip nila, ano kaya ang chance na seronegative po? Doon sa 1 million, 200,000 yan ang seronegative. Or 20%. 20%. Doon sa 200,000 na yon, 800 ang magkakaroon ng severe dengue. Tapos,
tinatanong mo, ilan bang mamamatay? Sa Doon 800, sa 800, severe dengue. depende yon. Kung maganda ang pag-alaga, nakapagpatingin ka agad at na-admit, no? Doon sa 800 na yon, 1% or less than 1% ang mamamatay. Which is 8. Pero kung hindi natingnan agad, up to 20% ang mamamatay sa 800 na yun. Kaya isa naming payo, pag nagkaroon ng signs of dengue, fever, body pain, headache, magpatingin ka agad kasi para maalagaan at mababa yung mortality rate. Masasagip ng mas maigi. Mas magagamot at hindi manganganib yung buhay kung maagapan agad at maalagaan kahit may severe dengue. Kaya nga ginagawa ng DOH, hinahanda nila na itong mga nabakunahan, bibigyan ng service, no? Free service. Sino bibigyan ng free service, sir? Yung 200,000 na seronegative o yung 1 million? Yung it's offered, It's offered to the all 1 million children. Pero hindi lahat sila mangangailangan noon. Kasi 200,000 lang naman ang seronegative. At sa 200,000 na yon, 800 lang naman ang magkakaroon ng severe dengue. So they should be ready for 800. Kaso di nila alam kung sino yon. So it should be available for anyone. Uulitin ko lang, sir, para din sa media, baka gumagawa kayo ng news. Ito yung pinaka-latest data. So according to Dr. Antonio Dans, Dr. Inday Dans, rephrase ko lang, around 1 million ang nabakunahan sa public at sa private. Sa 1 million, ang tansya nila, 20% ang seronegative. So 200,000 yung at risk. 200,000 yung posibleng magkaroon ng severe dengue. Pero hindi naman lahat ng 200,000. Sa computation, maliit lang na percent. Sa 200,000, 800 ang tinatayang dagdag na severe dengue na hindi dapat magka-severe dengue sana kung di sila nabigyan nitong dengue vaccine. Sa 800 na magkaka-severe dengue, malamang ma-hospital, baka 1% ang pwedeng mamatay kung nasa ospital at 20% ang pwedeng mamatay kung hindi madadala sa ospital, kung mahirap yung pasyente. So sa 800, pwedeng, kung suswertihin tayo, maganda ang dasal, 8 lang ang mamamatay or less. Baka 8. At kung hindi nga madadala, yung 8 pwede tumaas ng 160. I-compute nila, pero mukhang tama yun. So 8 to 160. Sir, isa-isahin natin. Yes, please correct. Really correction lang. Correction lang ng konti. Yung 800, yan na yung ine-expect na magkaka-severe dengue. Yung sinabi mo kasi dagdag, actually, nadoble siya eh. So, dapat kung wala yung bakuna, 400 yung magkaka-severe dengue. Kahit naman kasi... nadoble siya. So, dagdag 400 lang. So, dun sa 800, yes po. Kalahati nun, kagagawan nung bakuna. Okay? Pero hindi naman yun ang inaalala ng parents eh. Ang parents, hindi mo naman malalaman eh. Basta kung alin doon ay yung sa iyo, galing sa bakuna, ikaw talaga ka naman magkaka-severe dengue. Hindi naman natin alam yun. Yes. So kailangan, lahat ng 800 na to, handa tayong tulungan sila. Kasi magkaka-severe dengue. Yes. Thank you po for the correction. So yung 800, 400 lang yung dagdag. Isa-isahin po natin yung numbers kasi pagtatalunan nila ito. Yung 1 million based on numbers, Doktora? Ang nakuha ko kasi dun sa hearing is 833,000 yung galing sa DOH na data. Pero parang ang sabi nila, mga 100,000 yung mga nasa private. Pero hindi ito private doctor. Hindi ito kompleto pa eh. So, in-estimate lang namin ng about, kasi magiging 930,000 yon. Round off natin, 1 million na para mas madali. At kung parang ito na yung worst case, kumbaga, kung 1 million yung umabot na nabakunahan, ito yung magiging parang datos. Ang second number po, yung 20%, pinagtatalunan kasi may sinasabing 10% lang daw ang seronegative po. Oo. Bakit kasi 20%? Yung binasihan kasi nila, yung isang pag-aaral sa Cebu na 90% yung seropositive, 10% yung seronegative. Pero may mga pag-aaral din ginawa sa Laguna na 80%, so yung iba 70 to 80. So
medyo iba-iba yon kasi depende sa lugar eh. So ang kinuha na lang namin, yung middle number, 80%, no? Ang magiging zero positive, kaya ang zero negative mo ay 20%. Tsaka, Willie, yung maraming nabigyan na private patients, di ba? They live in screened houses, walang na tubig. So, baka zero mas negative mababa yun. Zero negative. Mas maraming zero negative. So, kaya sabi namin 80. Ano lang naman yan, the point is, walang study. And pag may nagsabi ng 90 or 80 or 70, it's a guess. Sa amin, yung 80 is a very reasonable guess. Kasi the truth is always somewhere in between. Yes. Iko-correct ko lang si Chris, Portia, Eva. 800 po yung na-compute na severe dengue and 106. Mamaya po i-explain natin. Sir, so doktora, so pag 9-year-old yung bata, mas zero negative siya. So mas mataas ang chance niya, di ba? Na magkaroon ng severe dengue compared sa isang 12-year-old na nabakunahan. Tama yun. Kung compare mo sa 12, mas zero negative, mas malaki ang chance na zero negative siya. Pero syempre, kung compare mo sa mas bata, baliktad naman. Pero hindi naman binibigay po sa 8-year-old and below, di ba? Meron kasing ibang nabigyan na kamukha nung pag-aaral nila, 2 to 14 years old nga yun pero sana hindi nabigyan yung mas bata sa 9 kasi mas malaki ang chance na zero negative siya. Kaya yung sinasabi mong sa Brazil, sa Singapore, tinaasan nila yung para age. Mas malaki ang chance na yung age, para mas malaki ang chance ang zero positive na yon. Hindi na protektado sila kung mabakunahan. May nababalita po ngayon, nababasa ko na balak ibalik yung dengue vaccine dito sa atin. At paano ba po yun? Ano po ang inyong opinion dito? Kung ibabalik, anong age? At kailangan na ba ngayon? O kailangan makita muna natin yung datos nila na gaano ba talaga yung numbers? Na maganda po, mapakita sa inyo. Yes, sir. Mas maganda talaga makita yung datos. No? Pero hindi pa po pinapakita sa inyo ng drug company yung datos? Bakit wala pa yung actual na 6-year data? Pinakita na nila sa ilang doktor dito. Pinakita na yata nila sa World Health Organization. Kami, hindi pa namin nakikita. So, hinihintay pa namin. Pero, bakit po ayaw? Dahil mas magaling kayo hindi naman namin hiningi, Willie. So, hindi mo naman masabing ayaw. Kasi sino ba kaming hihingi ng data sa kanila, no? So, kayo na nga nakakita ng tama dati, di ba? Di ba? Actually, common sense naman yan di ba? Pag tinignan mo yung mga datos nila, yes po. Through the years, pag tinignan mo, pag hindi kasi publish, nag-iiba-iba pa So, iniiba-iba nila yung number. Kasi minsan may nadadagdag dalawa na outcome. Opo. So, mas maganda na yung talagang nakasulat. Ito na yung talagang formal nila na kasi resulta. Pag publish na, inaral na yan ng maraming tao. At sinabi nilang, tama siguro itong nakasulat dito. So, peer-reviewed na. So, yun ang hinihintay namin. Pero really, base naman dun sa predictions namin, ang conclusion is pareho lang We now agree. Pareho lang. Sinabi naman na nila at yun ang isang magandang development ngayon. Agree na Nag-agree na sila finally na pag zero positive, yun ang bakunahan. Yung zero negative, wag bakunahan. So okay na, agree na tayo. Sayang yung Dengvac siya, sa tingin ko kailangan ibalik. Kasi at gamitin ng tama, yun lang yung problema noon. Ginagamit natin ang age. Huwag natin gamitin ang age. Alamin natin, nagka-dengue na ba yung bata o hindi. Ngayon, maraming tumututol, wala naman daw test. Okay. Pero pwede mo naman tanong nagka-dengue na ba kayo dati? Nung nagka-dengue ba kayo, nagkaroon kayo ng blood test, yung NS1? Pagka nung time na they were ill, positive yung NS1, halos sigurado ka na zero positive yon. Pwede mong bigyan ng bakuna yon. Maraming bata rin yun yung nagkakasakit ng dengue na positive yung NS1. So, pwede naman kahit wala pang test na pwedeng gawin sa lahat. You can take a good history and ask what the lab results were when they were confined.
Okay. At saka sa akin yung desisyon ng magulang, kung alam nila na ito yung Risk. posibilidad, zero negative, tapos malaki mo, 99%, 1% lang yung chance na zero negative, yung magulang magde-decide, I think maliit na yung chance na yan na zero negative siya, pabibigyan ko. So, importante na ang desisyon naging basehan, alam nila yung mga posibilidad, yung mga risk, bago nila nasabi na, sige, bakunahan na yan. Kahit walang test, no? Nasa kanila yon. Hindi dapat ang gobyerno mag-decide. Yung nanay at tatay ang magde-decide ng what's best for their children. Hindi natin ginawa yan eh. We decided for them. Hindi natin sila binigyan ng pagkakataon na intindihin yung risk at mag-decide for their own children. Ang isa pa naming parang opinion, yung WHO, nung nagsabi sila na 30% acceptable na sa kanila na zero negative, ibigay na yan sa mga countries. Medyo sa amin, medyo malaki yun. Oo, malaki yun, mataas yun. Kasi kung 1,300,000 yung pinag-uusapan natin, kung 30%, sa amin medyo hindi maganda yung naging desisyon. Although, ng WHO, although sinabi naman nila, depende na rin yan sa country nyo kung payag kayo na 30% will be at risk. 300,000. Di, nasa inyo yun. So parang ganun yung pagkasabi nila. Pero sa amin, medyo masakit yun kung sa tingin namin makakasama sa mga ibang tao. Tinatanong, sir, ng mga followers natin, bakit wala daw maimbento na anti-vaccine para magamot, ma-inject na matanggal yung epekto? Bakit daw wala na? Walang possibility na gano'n, di ba? Sige. Baka magkaroon ng rescue vaccine. Meron. May gano'n ba? In development. In development. In the next 2 or 3 years or 4, baka lumabas na itong pag binigyan nito yung vaccine na to yung mga bata, it will protect the zero negatives. Kaya lang, kailangan aralin mabuti at i-test muna, follow up ng matagal. Kung hindi, mangyayari na naman to at mawawalan na talaga ng tiwala sa bakuna ang mga tao. Delikado. Ayaw natin yon. Maraming magandang bakuna. Iisang instance. At we're just trying to increase trust in vaccine para alam ng mga tao, pag may mali, titindig kami at paninindigan namin yung karapatan nila. Dr. Inday Dance, anong mga bakuna ang okay para sa mga bata? Pakisabi yung risk, kung may risk man. Overview po. Mga nanay, kailangan ituloy natin ang pagbabakuna. Okay, BCG para sa TB natin. DPT, diphtheria, pertussis, tetanus, kailangan po yan. May mga nagdi-diphtheria pa na hindi nababakunahan. Kailangan bakunahan yan. Sa tigdas, kailangan po. Meron na rin tayo sa chickenpox, sa bulutong tubig, kailangan pabakunahan yan. Hepatitis B, kailangan din po. So, marami pa dun sa ating EPI, Expanded Program for Immunization, kailangan ituloy ang pagbabakuna. Importante po yan kasi po kung natatakot kayo dahil dito sa Dengvax isipin nyo na lang yung mga bakuna na yon, marami na rin nasagip ang buhay at natulungan at wala naman nakitang ganong kasamang mga side effect, kailangan ituloy. Bukod sa dengue vaccine, wala pa kayo nakikitang ibang bakuna or gamot na kailangan bantayan, sir? Meron bang in the pipeline? Okay naman yung mga iba? Na baka lumabas? Baka magkaroon ng side effect, wala naman yung mga iba. New vaccines or existing? Existing, relatively new. Ang habang usapan yan. Meron ka na kayo binabantayan. Ano to, pang teenager ba? May binabantayan po ako, yung Japanese bee encephalitis. Kung okay ba siya? Kung okay siya. Tinitingnan ko pa yung... kasi bagong bakuna, kasi pag bagong bakuna, lalo na yung tinatawag naming buhay na bakuna, live vaccine, kailangan aralin talaga na matagal, tingnan kung magkakaroon ng side effect. Kasi parang nagbibigay ka ng sariling virus dun sa bata na pinahina lang yung virus. So, importanteng mapag-aralan ng matagal. Hindi pwedeng bago bigay. Kailangan araling mabuti.
So, Pero kung yung bakuna na matatagal na, kailangan ibigay. So, ang binabantayan nyo lang yung Japanese encephalitis vaccine. Binabantayan lang. Yung, Oo. nagtatawanan ako. Ang dami kasi. Ang dami nga eh. Ang dami kayo HPV binabantay. vaccine, binabantayan din namin. Ang Pareho issue lang tayo. naman sa Pero parang maganda naman yung study, di ba, sir? Merong 11-year study yung HPV vaccine na mataas yung benefit, di ba? ang ano lang naman dyan, ang question sa HPV, yung cost effectiveness. Sulit ba? Kasi sa sariling pag-aaral ng NCPAM, nakita ng DOH, for every million you spend, mas marami kang matutulungan pag ginastos mo to sa visual inspection, pap smear. With acetic acid, yung Apo. smear. Kesa kung gamitin mo yung 1 million na yon sa HPV. Pero, hayaan na natin yon kasi pwede naman in-negotiate yun eh. Okay lang. Presyo lang yun eh. Presyo lang. Presyo yun. Kung murahan nila yung HPV, di baka naman maunahan niya na yung visual inspection with acetic acid at baka maging cost-effective siya. Pero malaki-laki ang kailangan pagbaba nito para maging cost-effective sa public health program. Kasi kailangan pa rin talaga, kahit na bakunahan, pap smear pa rin o papa-visual inspection. Kailangan 100%. So hindi kailangan, dahil nabakunahan ka na, hindi ka na magpapatingin. Importante pa rin na nagagawan ka ng pap smear. So, dagdag gastos siya. Dr. Inday Dan, sa Japanese encephalitis, do you recommend? Sa ngayon sa aking, ito opinion ko lang po ha. Isang opinion lang, opo. Isang opinion lang para klaro. Sa akin mag-iintay muna po ako ng mas masusing pag-aaral at pananaliksik. Kasi hindi ganun common, kadami ang nagkakaroon ng Japanese B encephalitis. At medyo bago yung bakuna. So pag uobserbahan ko muna, titingnan ko muna bago ko ma-recommend para sa mga pasyente ko. So, yun lang yung sa akin. Pero yung kung may iba hong recommendation, tanungin na lang po yung sarili-sarili ninyong mga doktor tungkol dito. Okay, pero lahat ng ibang bakuna pwede ha? Flu vaccine, pneumonia vaccine, walang kaso po lahat. Sana wag masira sa paningin ng mga tao ang buong expanded program of immunization. Alam namin, bababa ang ang paniniwala nila rito, pero sana intindihin nila na yung dengue vaccine, lang yan. Exception. Unique problem yan. Sa Philippines lang. Oo, napaaga lang sa atin at sana alam nila na ang mga doktor hindi lang mauupo pagka merong ganitong pangyayari. Tatayo tayo para ipaalam sa kanila kung may problema. Oo, kung malakas na yung Facebook natin sana noon, di mas maayos. Dr. Inday Dan, final word sa mga kababayan natin, tips sa kanila, yung mga nagwo-worry na nabakunahan ng dengue vaccine yung mga bata. Siyempre, iniisip nila yung number na 800 severe dengue. Oo. Ang mapapayo ko lamang, kung nabakunahan na yung mga anak nila, importante po na kung magkasakit ito, ipapatingin lang naman po. Huwag naman isipin lagi na magkaka-severe dengue. Hindi po lahat ng nabakunahan ay magkaka-severe dengue. At hindi rin naman po lahat ng severe dengue, ang ibig sabihin ay kamamatay na nila. Importante po na maalagaan, maospital, at pag natulungan, maliit naman yung chance na ito ay magiging masama yung maidudulot at magiging ending. So, importante lang na nakagabay sila, nakatingin sila, at intayin ho yung mga pahiwatig ng DOH at saka po ng WHO parating na para humalaman natin ng yung mas klarong advisory or advice, pagpapayo sa kanila kung ano ang gagawin. Tingnan din po, ang DOH meron na ho silang hotline at may ginagawa na ho silang network na kung sakaling may magkasakit, sinisigurado na matutulungan. Alam ko yung iba hindi makakaabot sa ospital, pero importante ho na alamin na nila kung sakaling sa tingin nila mukhang dengue na yung sakit ng bata, mataas yung lagnat, masakit ang katawan, usually ho mapulang-mapula yung katawan niyan, dali na ho agad sa doktor para matingnan.
I think yun lang muna ang aking Dr. Inday Dance, may question. Magandang question ni Emer Jose. Ano daw ba ang severe dengue? Paki-define daw kasi iba-iba definition ng severe dengue. Sige. Yung severe dengue kasi, pag na-diagnose ka na may dengue ka, usually ang dengue, lagnat lang, sakit sa katawan. Pero kung may mga simptoma na kailangan ka ma-ospital, ano itong mga simptoma na ito? Kailangan mabumaksak yung platelet mo sa dugo yun, at may signs ka na nagkakaroon ka na ng tubig sa baga o sa tiyan, at may konting pagdurugo, kailangan i-ospital na yan. Kasama dyan, kung ikaw ay nagkaroon ng bleeding, talagang madugo, na kailangan kang salinan ng dugo, that's one. Kung bumaksak ng mababa, ang tawag namin dyan, shock sa blood pressure mo, isa pa yan sa definition natin ng severe dengue. Ang iba, kung nagkaroon ng mga pagkukonvulsyon, no, nagkaroon ng pamamaga sa utak, sa puso, sa baga, sa bato, no, at saka sa atay, yun ay simptoma ng severe dengue. Pag tinignan mo naman yun, pag namaga yung mga parte ng katawan mo na yun, kakailanganin na talagang ma-ospital. So, yung mga pasyente na nagka-dengue, na kailangang ospital dahil dun sa mga simptoma na sinabi ko, yun yung tinatawag nating severe dengue. So, mahirap naman kasing sabihin yung severe dengue, hindi talaga severe. Tama naman po yun, dun sa kanilang pag-aaral, sinabi ng Sanofi, wala naman talagang namatay o nagkaroon ng talagang malubhang pagkakasakit. Pero importante naman na alam din ng mga nanay na pag may mga simptoma na gano'n, kukonsider natin severe dengue, magpa-hospital sila. Yun. Kasi sila yung at risk of dying. Kahit yung pag na-hospital, ano na yun, high risk na yun eh. So, wag naman sabihin, hindi naman severe itong mga to, na-hospital lang sila for minor illness. No? Importante yon, the fact na na-hospital ang isang pasyente for severe dengue, sila yung dapat bantayan ng maigi. Sir, Dr. Dats, tanong ko lang, kasi merong nagsasabi na severe nga, wala namang namamatay dyan. Pero based on dun sa sinasabi nyo, maliit na pag-aaral lang yun, di ba? Maliit na pag-aaral lang yun, di ba? Kumpara dito sa actual na mangyayari. Oo. So, kasi alam nyo, nung ginawa nila yung study nila ng Sanofi, alam nila na hindi pwedeng bilangin lang nila yung namatay, no? O yung nag-shock. Kasi kukonti lang yun eh. Para maaral, sabihin na nating 1 in 10,000 yun, no? Yung namamatay. Di ibig sabihin, ang aaralin nila 10,000 patients or more, no? Baka 100,000. Hindi pwede eh. So, ang ginamit nila, tinatawag na surrogate or marker or simbolo ng severity, yung pagka-ospital. Kasi maraming na ospital, mas makikita nila doon sa kanilang study kung dumami ba o nabawasan ang na-ospital. Pag bibilangin ng namatay, hindi nila kaya. So, ang isa kong objection sa mga pronouncement ng Sanofi, bakit noong nakita nung first 2 years na bumaba ang pagka-ospital, no? Ang sabi nila, we're saving thousands of lives. Pero nung nakitang tumataas na to, yung pagka-ospital, sinasabing, hindi naman grabe yan masyado. Parang paiba-iba yung intindi natin doon sa hospitalization. Yun ay marker for severe disease. Yun ay marker for people at higher risk of developing severe complications of dengue. Okay. Ang isang pagtingin mo doon, di ba sinabi nila sa seropositive, beneficial, kasi nakaka-decrease ng severe dengue. So, okay siya, di ba? Kasi severe dengue ang decrease. Pero sa seronegative, nakaka-increase ng severe dengue. Yung severe dengue na yun, pareho lang kay positive, yung sa beneficial, sa harmful. So, kung binabaliwala nila yung severe dengue sa naging harmful, ganun din ang interpretasyon dapat dun sa nag-benefit. Hindi sinasabi nila, magkaiba, no? So, medyo nakakalito, medyo nililito nila tayo. Kailangan mag-ingat pag nagbasa tayo ng mga ganoong proclamation ng mga drug company kasi talagang makakalito sa sambayanan. Final word, sir. Maraming salamat sa oras ninyo. May final words po kayo? Final words na, ikaw na. Sabi na niya lahat eh. Siguro
ang final word ko lang, sana hindi mawala ang tiwala natin sa Department of Health. Napakaraming tao dyan na nagtatrabaho ng mahirap para tulungan ng mga tao. Pati sa problemang ito, talagang ginagawa nila lahat. No? At saka, marami silang ibang ginagawa, hindi lang dengue. So, masama na mawala ang tiwala nila sa Department of Health. No? This is just one instance. At nakita nyo naman, tumayo kaagad ang mga doktor to point it out. At andyan, yung Department of Health is now doing everything it can do to help the people. No? Antayin natin yung programa nila, ano bang may aalok na nila sa atin. Pine-prepare na yan no? Yung, including yung efforts to give free service for people na nagkaroon ng severe dengue. No? So, pagkatiwalaan natin sila kasi sila yung pinuno natin at nag-aalaga sa ating kalusugan. Okay. Sana wag mawala ang tiwala. Maraming salamat, Dr. Tony Dans, Dr. Inday Dans. Aabangan natin ang sasabihin ng DOH, ng WHO, ng drug company, pero mas aabangan ko ang sasabihin ni Dr. Tony Dans at ni Dr. Inday Dans. Salamat po. Okay, thanks. Bye-bye. Thank you sa mga nakinig. Yan. Okay. Thank you very much po. Ang final words ko na lang siguro ay ang ganda po ng mga datos. Dapat ilabas nga sa mainstream media. Nakasulat, may nag-comment. Oo, dapat talaga ilabas yung numbers kasi ito yung actual numbers eh. Kaya lang, di natin alam bakit minsan hindi nilalabas. Ito naman yung actual na sila na po nagsasabi tsaka mga talagang makabayang mga researchers to. Yun talagang gusto nila. Siguro, dagdag lang suggestion na sa next hearing, next month, sa dengue vaccine, maganda sana ma-invite yung mga agencies na tutulong naman. Bukod sa mananagot, doon naman sa tutulong like DOH, siguro kung ano na talaga actually tutulong sa pasyente, paano yung na severe dengue, sana mailibre yung hospital, hospitalization, mga gamot, DSWD, baka may maitutulong din sa nabakunahan, PCSO, baka may maitutulong, DILG, yung mga agencies na tutulong, yun naman ang invite natin. Kasi nagkaroon na nga ng problema, 800 na nga ang tansya nila, magkaka-severe dengue, na hindi natin alam sino doon sa 1 million, around 1 million. So yun lang po sana i-focus para matulungan yung kababayan natin. God bless po. Thank you po. God bless po.